Morning guys, so ito na ngayong araw na aalis kami sa Pilipinas papuntang Europa at ang destinasyon namin ay sa Greece. Bali napakadami nga namin dyan na babiyahe kasi ang nasa listahan doon sa ticket ay 80 kami lahat na mga Pilipino papuntang Greece at iba-ibang island ang aming destinasyon sa Greece. Bago ka nga pala makapunta ng Greece, kailangan meron kang show money that's equivalent to 49,000 pesos. Magpalit mo sa euro at adalhin mo yan sa Greece. So ito na nga yung mga kasama ko. Selfie muna at syempre yung documents hindi pwedeng kalimutan. Pasok namin ng aeroplano. Ay kasama ko. First time. First time ko. Excited na kinakabahan. Alright. ክቡራትና ክቡራን መንገደኞቻችን እንዲሁም የሼባ ማይስ ፕላቲኒየም እና የስታር አሊያንስ ጎልድ አባሎቻችን የስታር አሊያንስ አባል በሆኑ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመብረር እንኳን ደህና መጣችሁ። Kapit pa tayo ng aeroplano. ሻንጣ ማስቀመጫዎች ወይም ከፊት ለፊታችሁ በሚገኙት ወንበሮች ስር እንድታስቀምጡ በትህትና So እንጠይቃለን። ito na nga, nandito kami ngayon sa aeroplano. Ang biyahe namin is 9:10 PM at ang sinakyan namin ngayon ay Ethiopian Airlines at ang magiging itinerary namin or flight namin ay Philippines to Hong Kong, Hong Kong to Ethiopia, Ethiopia to Greece. Nung sa biyahe na kami, hindi ko na nabidyohan yung airport ng Hong Kong kasi nag-stop by lang kami doon ng almost 2 hours para mag-pick up ng pasahero. Tapos hindi na kami lumabas, inantay na lang namin na lilipad kami papuntang Ethiopia. And then after a while, nung nasa biyahe na kami ay nag-serve ng pagkain dyan yung kanilang flight attendant or stewardess kung tawagin. So fast forward na lang natin, dumating na kami dito sa Ethiopian Airlines at ganito ang itsura ng airport nila. Masyadong makulay yung airport nila. Yan, tingnan ninyo, makulay yung tiles nila. That's one thing na napansin ko dito. Maganda din yung airport nila sa Ethiopian International Airport. At may isa akong napansin din dito, parang may amoy yung kanilang airport. Finally, nakarating na kami sa Ethiopia International Airport. Okay, so inikot-ikot ko muna yung ating camera kasi nga minsan lang tayo dumaan dito at tingin-tingin muna tayo sa mga shops nila at ito nga palang itsura ng kanilang shops. Isa din sa mga umagaw ng atensyon ko itong kakaiba nilang infrastructure dito. Anong tawag dito sa atin or design whatsoever. Yan po ay napakaganda. Ayan. Siyempre hindi tayo palagpasin ang ganitong view at nag-picture ako dyan kasama nung tropa ko na si Anthony. Alright, let's go! So after na pagbaba namin ng eroplano, dumiretso na kami doon sa gate namin kung saan kami pag-aantay ng eroplano namin papunta sa Greece. So mahaba nga pala yung biyahe namin ngayong araw. So ito na nga, after nun, nag-transfer kami ng eroplano, dumating na dyan dito sa Ethiopia at ganyan ang kulay ng eroplano nila, kulay green. At medyo lumiit yung eroplano namin. At ito na nga, nasa biyahe na kami papuntang Europa. Noong paalis pa lang kami padating pa lang kami ng Ethiopia, wala akong na-video yung video record kasi nga hindi ako sa bintana. But luckily, papuntang Greece ay nasa window seat ako kaya nakikita ko kung ano ang itsura ng Ethiopian skyline. So ito nga pala ang itsura ng lugar ng Ethiopia. Marami din silang building katulad sa Pilipinas. Ang napansin ko lang dito ay hindi sila katulad sa Pilipinas na maraming kahoy. In short, parang may pagka-desierto yung lugar nila at ito na nga yung kanilang lugar. Tingnan ninyo, makikita ninyo dyan. Sa dami ko na nga ang biyaheng international na nasakyan since 2015. OFW na po ako sa Middle East at iba't ibang eroplano nang nasakyan ko at first time ko rin dito sa Ethiopian Airlines. At kung makikita nyo sa baba, ayan, no, parang malawak na farm ang mga nakikita natin dyan. Meron din silang river, hindi ko alam kung anong tawag dyan, ilog ba yan, pero lubog yung kulay ng tubig, kulay brown. Pero kung mapapansin niyo lahat halos dyan ay farm, parang square na may mga tanim. Hindi ko lang alam kung farm ba yan o whatsoever. Syempre maya tulog na rin kami at nung pagising ko malapit na kami sa Greece. So ito, record uli, video ulit at iyan nga yung sinasakyan naming eroplano. Papunta na nga pala kami sa pinakamataas niyan ang altitude namin, kaya inangat ng piloto yung altitude namin. Kaya ito, nabidyohan ko yung tawag dito, ulap, yung mga ulap na dinaanan ng eroplano kasi ayan nga, yun. Kasi may nag-request sa akin yung pamangkin ko na bidyohan ko daw yung sa may eroplano, pakpak ng eroplano pag lumagpas na kami or nag-level na kami sa mga ulap. So ito po pala ang kanyang itsura. Ayan.
sa mga bata o sa mga sino man hindi naka-experience ng eroplano, talagang lalagpas pa po yung eroplano dyan sa pinakamataas. At yung mga ulap na nakikita ninyo, minsan dinadaanan niya ng piloto. At once na dumaan yung piloto dyan, medyo rapsi po yung, tawag ito, eroplano, or ang tawag dyan, malakas yung turbulence ang right term. So yan po kami. Kung makikita ninyo, para kami nasa loob ng foggy area kasi nasa loob kami ng ulap. At ayan, pataas lang kami yung lipad namin dyan. So, andito pa kami ngayon sa territory ng Ethiopia at later, papunta na kami ng Greece. Kung susumahin, ang biyahe namin ay abot sa 24 hours kasi nga alis kami ng Pilipinas 9:10 PM. Darating kami naman ng patutunguhan namin sa Greece, sa island, sa Kos Island ng mga 10 PM din. So 24 hours including the waiting time kasi nga pag-aantay pa kami sa airport to transfer. So almost 24 hours na biyahe kasama na din yung pag-aantay. At finally, luckily, nandito na kami ngayon sa territory ng Greece at ito nga pala yung bubungad sa amin. Maladesyerto nga pala din ang itsura ng Greece. Unlike sa Ethiopia, dito konti lang yung green sa bahaging ito at makikita mo na magaganda yung kanilang mga bahay at island. So yan, no, nakikita ninyo. Maganda rin yung dagat dito. Kung kanina sa Ethiopia walang masyadong katubigan or dagat, dito naman ang daming dagat. Kaya nga palang Greece ay nasa tabi lang ng dagat. Ano? So ito na nga, nagising na ulit tayo para mag-record ulit. At ito nga palang itsura ng airport, ng skyline ng Greece. So maya-maya, from Greece, sa transfer naman kami, papunta na naman kami ng Kos Island, isa sa mga tourist attraction kung saan kami madidestino dito sa Greece. Alright? Since mahaba-haba pang video ito, explain ko na lang kung ano yung agency ko. So sa beginning in the video, nandun naman nakasulat naman sa aming mga white t-shirt na suot, Obvious Jobs Global pang agency namin, at ang binayaran namin dito ay medyo malaki-laki na sa 250,000, hindi kasama yung allowance, pagkain at mga other expenses pag nag-travel kayo sa Manila. Yun ang nabayaran ko, 250,000 including the allowance, let's say 300,000 yun. Max expenses na yun. At once na meron kayong pera ready, available na yung pera ninyo, tuloy-tuloy yung process, tuloy-tuloy kayong makakapag abroad o makakalabas. For now, nakikita ko nag-hiring na naman sila for next season at nakita ko rin na mayroon silang hiring for Turks and Caicos, mayroon silang hiring sa Malta, mayroon silang hiring sa Bahamas. Ang mga lugar na yun ay napuntahan ko na rin nung nag-cruise ship ako, kaya kung sa mga gusto mag-apply, pwede ninyong i-try mag-apply. At nandito na nga kami ngayon lumalapag na kami dito ngayon sa Greece International Airport at ganyan po yung kanilang lugar. Mapapansin niyo napakaraming parang maliliit na kahoy. Ang mga kahoy po niyan ay tawag dito, olive tree. Ang olive tree, kung punta tayo sa supermarket, makikita natin yung olive oil. Diyan po galing yung olive oil. At ito nga pala yung kanilang sentro or Athens, part ng Athens dito sa Greece. Maraming ding farm, maraming ding mga kahoy, which is the olive tree, at ito yung kanilang airport. So ang biyahe nga namin from Ethiopia to Greece takes 6 hours more or less. Hindi naman kasi perfect yung takbo ng eroplano, depende pa yan sa panahon. Minsan may ulan, minsan maganda yung takbo, pero 6 or more ang biyahe namin. At dito na kami, lumapag na kami dito sa Greece. Welcome to Greece. At kami ang pinakamarami ditong pasahero. Halos na puno namin yung maliit na eroplano. At itong sinakyan namin na eroplano is mas lalong lumiit siya compared sa kanina na from Philippines to Hong Kong to Ethiopia. Mas lumiit siya. Para siyang Airbus ng Cebu Pacific sa Pilipinas. But patibay naman din kung tutuusin. At ito na nga, andito na nga kami ngayon sa airport ng Greece. Kakalandingan namin ng safe and sound. Thanks to God be the glory, at walang nangyari sa amin. At from here, lilipat na naman kami papuntang Kos Island. So talagang parang 4-5 beses kami nag-transfer. At finally, nakarating na kami dito ngayon sa Greece. At from here, pupunta muna kami sa agency para tawag dito, bibigyan kami ng mobile number na mayroong data para magamit namin dito. And then, after a while, pumunta na kami ng Kos Island. To transfer sa Kos Island, ito yung sinakyan namin. Kakaiba ng itsura ng aeroplano nila. Flang mini, ang tawag ito, mini Airbus. Ayan o. At halos dikit na sa semento or sa land yung kanyang gulong or kanyang body.
kinagabihan na kami dumating, mga almost 10 PM na dito sa Coast Island, ayan. Kaya masasabi ko talagang more than 24 hours yung biyahe namin. Tomorrow, ipapakita ko sa inyo yung aming accommodations. Alright, let's go. Thank you so much.